Kakampi ng bayan, kasangga ng masa, kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con, Abogado de Campanilla. Magandang gabi po sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Hello, Philippines! Ako po inyong Mare ng Bayan, Mare Yao. Kasama natin walang iba, Attorney PG Galang, Abogado de Campanilla. Magandang gabi! I love your energy talaga. Ay, iba talagang energy. Maraming kaping nainom. Mas bawasan mo yan, ha? Masama yan. Good evening po sa lahat. Ako po si Attorney PG, sa mga nanonood sa atin sa YouTube, Facebook, and sa Signal 101. Ayan. Uy, hindi nyo ba naitatanong na si Attorney PG ay isang propesora? Oo. Yan. Saan ka ba nagtuturo? Well, ngayon, this sem hindi ako nagturo, pero baka magturo ako ulit, Constilo, sa University of Makati. Oh, College. wow. School Talaga. of Law. Masarap ba maging profesor? Actually, oo. Pero mas bakit? mahirap siya, ha? Kaya naiintindihan ko na ngayon ng mga guro. Mas mahirap maging teacher kaysa maging estudyante. Really? Kasi ang teacher, hindi pwedeng hindi nag-aral ng mabuti. Ikaw natuturo eh. Pero fulfilling naman. Oo naman. Pag nakita mo yung mga estudyante mo ay, nako, kalabang ko pala mamaya, estudyante ko. Oo. Like for example, May ganon? Hindi naman. Pero for example, yung mga ibang estudyante ko, recently lang, yung isang estudyante ko, na alam ko, estudyante ko siya sa Consti 1 and 2. Abay, bar top notch. Ang galing! Actually, nakakatuwa. Galing. I mean, I Oo. never, parang, uy! Galing. Si Miss, attorney. Kasama ka dyan. Kasama ka sa kanyang pag-unlad. Ay, ayoko namang At isipin. success. Pero nakakatuwa. Nakakataba Yes. ng puso. Oo. Na to see the young people na tinuruan mo, ay, abay, meron ka palang napulot sa amin. Di ba? Pero maganda na talagang ang bilang isang abogado, isang propesyon na kailangan ng marami ngayon. Kulang daw kasi ang abogado ngayon. That's true. Akala ng mga tao, ang dami namin, ha? Pero kung titignan mo yung role of attorneys, yung role of attorneys, yung aming number, Yes. yun, simula ng unang panahon, ha? Oo. I think yun, mga umaabot ng mga, let's say, number 100 plus thousand. Yes. Imagine mo nung since time immemorial yun. Oo nga. So sa 100 plus thousand na yun, siguro at least, let's say, kalahati, na kay Lord na. Oo nga. Tapos sa mga natitira, hindi naman lahat kami Nagpa-practice. Yung iba naman nasa na, hudikatura. Yes, oo. So yung those who actually are servicing. Sorry, direct. Hey. Iba na sa'yo. Oo nga. Oo nga, paborito ka pa naman ng humba. Di ba? Hindi totoo yan. Hindi lahat kasi nandito. Oo. At hindi lahat talaga nagpa-practice. Okay, totoo yan. Yung iba, parang nasa public service. So yung talagang madudulog. Kaya I really like this program because it addresses that need. Ayun. Sige damihanan po natin ang ating mga abogado. So yung mga gustong mag-aral ng abogado dyan, konting sunog lang ng kilay pero fulfilling, marami kayong matutulungan. At syempre, maganda rin naman siguro sa bulsa. Well, hindi ka naman maguguto. Pero hindi naman lahat ng abogado mayaman. Hindi bale. At isa kakabili naman kayo ng ano? Hindi naman ng Rolls Royce. Hindi na Rolls Mahalang payong na yun. Okay, eto na po mga numbers na pwede ninyong tawagan. Go ahead, attorney. Sa mga Globe users, it's 0954-310-0331. Sa mga Smart naman, it's 0961-770-8807. So, eto na ang unang question. Si Migs ng Bulacan, 30 years old. Ex ko gustong bawiin yung bike na niregalo niya 4 years ago. Napaka-bitter. Pero, nasira at itinapon na. Nagpa-blatter ba naman siya at ngayon gusto brand new na dapat ang kapalit? May pananakot pa na di mo alam paano magalit ang papa ko na nasa army. Uso ba army ngayon? Uso ngayong congressman at saka kontraktor. Ano magagawa ng papa mo sa army sa mga na yan? Napa-blatter ko na rin po yung fiancé ko. Ay, fiancé pa tawag niya. Galit na galit siya Wag na yan. Ex. Oo. Ano po ba ang dapat naming yung fiancé niya ang nagpa-blatter, ex niya yun. Okay, nakuha ko na. Ano pong dapat naming gawin para matapos na ito? Pa-blatter mo rin siya. Bakit siya nananakot ng ganyan?
Diba? Oo. That is coercion and threats. Actually. Medyo bitter ang palaya. Bitter ang palaya. Ano ba yan? Nirigalo mo na. Well, anyway, for the legal concept of this one, diba? A gift is a form of donation. And usually, ang requirements niyan is that nung binigay ng kusa, buong buo, tinanggap, at may capacity naman, at tinanggap, at ginusto mo namang tanggapin. So, yun ang tatlo, no? Tinagalog ko na lang para maintindihan. Yes, diba? correct. So, those are the three, diba? The capacity of the donor, the acceptance, and the willingness of the donee. Kasi, hindi ka pwedeng pilitin na tumanggap ng regalo. Tama. Kung diamante yan, ayaw mo. Huwag mo akong pilitin. Akin na. Suot ko na. Pwede. Okay, Pero sige. hindi, you cannot be forced into receiving a gift. So in short, Pero ito, pag once na fulfill yung requirements of a donation, then it cannot be revoked. So yun na hindi yun. naman pala pwedeng bawiin eh. Walang bawian, friend. Grabe naman yan, Oo, di ba? kasi sa tingin ko, Kaya nga, di ba, yung mga, nakahanap na kasi ng pangalawang pag-ibig si Migs, medyo siguro hindi nakamove on yung isa. oo nga, kawawa. Sabi niya, teka muna, may military akong daddy Oo nga. paano yan? Pananakot yun Oo, di ba? Kahit na nasabihin mo na, let's say, baka nakapangalan pa kasi doon sa... Bike may lang, pangalan ba yun? Wala yun eh. Wala namang LTO yun. Kaya nga, patunayan mo na niregalo sa'yo. I'm sure may madami kayong mga pictures na Oo, dala-dala mo yan. I'm sure nung Instagram moment yun, nung, ay, thank you, love. Binigyan mo ako ng... Oo, naitapon naitapon na raw. gone. Naitapon na raw kasi sira na 4 years ago, Oo nga naman. di ba? Understand. Alam mo, dapat gawin para matapos na to, magpa-blatter ka na ignore. Ignore mo na lang. At saka, Yaan mo silang magkaso dyan at hindi sila mananalo. At saka siguro, yung army na tatay ng ex mo, baka pagalitan pa yung hindi naman papatulan yun. Ano ba? Oo, para pag pinatulan niya yun, siya ang mas kawawa. Oo nga, perwisyo para sa motor na 4 years ago. Correct. Okay. Ito na. Si RS ng Quezon, magandang gabi sa'yo, RS. Si Attorney PG at Mare ito. Hello. Yes po, good evening. Good evening, RS. Good evening po, attorney. Anong magagawa namin para sa'yo? I just have question lang po, legal advice. Sige po. Kwento ko lang po. Sige po. Just to make it short lang. Mhm. Yung tito ko po kasi nag-work siya sa isang Topsy Burger located here in Quezon. Sino daw yung nag-work sa Topsy Burger? Tito Tita niya. Tita ko po. Tita, babae. Babae, Tita, okay. Yes po. Nag-work pa siya doon ng almost 9 days. 9 days, ang iksi naman. Schedule niya sa work is 24 hours. Ha? 24 hours? Siya nag-work? Yes po. Yes po. Hindi siya natutulog 24 oras? Oo nga, para siyang Ang residente, taas, para ha? siyang doktor. Okay. Totoo? Hindi ka nagbibiro? Walang tulog-tulog? Yes po, 24 hours siya nag-work po doon. Kaya naman pala dito magal, siyam na araw lang raw na bumigay na. Pero siyam na araw hindi natutulog? Oo nga. Parang imposible naman. Ang Diyos nga nagpahinga up to the 7th day. The 7th day. Hindi, ito. Diba? Okay. So, sige, tuloy mo. And then, actually, yung usapan po nila is 24 hours, then kinabukasan, rest day niya. Pero ang nangyayari po is, kinabukasan, like, kunyari umuwi siya ng umaga, napasok ulit siya ng gabi for 12 hours. Ano po yung nangyayari? Okay. So, hindi nasunod yung usapan. Okay. So, ano nangyari? Actually po, umalis yung tita ko dun sa trabaho, sa Topsy Burger, located here in Quezon. Okay. Then, nagpaalam siya na kukunin niya yung sahod niya. Nakiusap po kami, pero hindi siya ipoprovide kasi daw, makukuha daw siya after 6 months. Ang tagal naman. No? Ang tagal Yes, naman. pero wala po pinirmahan yung tita ko, wala po siyang pinirmahan. Bali, ang usapan na po nila is parang usapan lang po. Parang wala siyang pinirmahan. Kahit so hindi, Pero, wala siyang kasulatan na kung saan nakatalaga ang kanyang sahod. Kung magkano ang sahod niya. Ang sahod niya po pala is for 24 hours is 650.
So for 24 hours, 600. Bakit 650 lang? Oh, anyway, hindi dati alam ko ano ang minimum wage kasi sa Quezon eh. Province. Oo, kasi iba-iba kasi ang minimum wage. Okay, Depende kung sige. saang lugar. Pero okay, ang masasabi ko lang is yung sa batas, ano. Okay. Oh, definitely, nag-overtime ang inyong tita, no? Overtime yun. Kasi 8 Overtime. hours lang ang Oo, for dapat. the day, ang maximum is 8 hours. Yes. Pero you can be made to work More than that. 8 hours, but it has to be with the consent of the employee Oo. and the employer. And this time, mukhang okay. And pag ganon, your tita is entitled to overtime pay. Correct. Diba? So yun, isa yun. Diba? Pangalawa, kung hanggang gabi yan, actually may differential pa Night yan. differential na Night tawag. differential pa yan. At lalo na pag babae, merong ibang, di ba, for women, merong pang... May dagdag? May dagdag pa yun ng kaunti. Dahil nga babae, tita eh. Di ba? So, ang mangyayari, at saka napakatagal naman ng 6 months. Bakit naman 6 months pa? At sinasabi ko lang to para lang meron kayong guide. Meron pa pong backstory. Oo. Kasi they file cyber libel against us. Kasi I Bakit? posted their company, and then the salary, and then what happened to my tita. Okay. Pero ang tanong ko is, sino ang nag-post? Ikaw o yung tita mo? Ako po. Ikaw. Actually, okay. Nakasampa na yung kaso. So, okay. Actually, okay. I can only comment it on a general kasi it's already a pending Oo case. nga. Ano. Pero yung... Actually po, pinatawag kami sa barangay for 3 times. And then... Hindi kayo nagkasundo. Mag-aantay kami na... ng certificate to file action. Yes po. Kasi failure. Bali, 6 times po kami pinatawag. Pero we have all the evidence po na yung sa payslip, nakalagay sa payslip ng tita ko is only 8 hours. Sige. And then, Okay. Okay, sige. Medyo himay-himayin natin sa tita mo muna tapos yung sa kanya kasi Okay. na-charge siya ng cyber Yung sa libel. tita mo, as to the labor, yun na nga, explain na namin na yung kanyang dapat makuha na sahod, it has to take into account yung mga dagdag dahil kung may overtime. Saan niya ipa-file may yan, difference attorney? Okay, I'm sure meron naman na labor office or NLRC. Okay. sa may Quezon. Pwede yon kasi doon ang place of employment Yes. at doon yung employer. So that's as far as your tita Is concerned. Okay. So magfa-file siya doon, hindi niya kailangan ng attorney. Sena yun. Single entry approach na ngayon Oo. tayo ngayon yan. Checklist lang na yan. Merong yung mga chak sa tagay niya kung magkano yung kulang niya na hindi nabayaran yung overtime niya. Buti naman masinop yung tita mo at meron siyang mga Ngayon, yung sa'yo. Yung Sa kanya kasi na cyber libel siya dahil na-post niya yung company at saka nasa Facebook. Hindi siya naging masaya doon sa trato sa tita niya. Although, yung cyber libel, pasok ba siya doon? Actually, okay, ito na lang masasabi ko. Truth is a defense in libel and also in cyber libel. Okay. So, kung totoo yung sinasabi mo, it cannot be considered libel. So, kumbaga depensa. Depensa mo yun. So, kung totoo yung sinasabi mo, then you have a ready defense. Ang tanong ko, kasi ang tita niya ang naka-experience. Pagka kasi, di ba, personal na experience mo yun, personal na experience ko yan eh. Well, I could assume naman na pumayag ang tita niya or aware ang tita niya na wala naman kasing Facebook yung tita niya. So, siya yung So, pwede niyang gawing depensa yun. Na totoo. Totoo. Na sinasabi ko, totoo. Totoo. Kasi truth is a defense in libel. Okay. Kung totoo naman. Kung totoo yan. Although, kung ako sa'yo, tanggalin mo na. Actually, tanggalin mo na. Was deleted na po. Deleted Pero na. kasi I think anong nangyayari, kaya nila ginagawang iniipit rin yung tita niya eh. Oo. So, depensa mo rin yun na, kasi kayo nagsabi na 6 months. Kung may ebidensya pa sila na post nyo. Actually, we have all the evidence naman po. Good luck na lang, Sige. RS. Basta, kung ako sa'yo, tanggalin mo na yung sinulat. Tanggalin mo na. Take it out. Okay? Deleted na. Pero deleted na. truth naman. So parang just be prepared. Be prepared. Okay. Thank you, RS. Salamat. Thank you, RS. Good luck ha. Good luck sa kaso.
Ang sakit din sa ulo na may kaso, no? Oo, Sa nakaka-stress totoo lang, yan, nakaka-stress yan. Yung bang tipong iniisip-isip mo pa, pagka ganito, daming rikotitos. Tapos, at the end of the day, na-stress ka pa, nainis ka pa, tapos parang, basta sometimes, yung friendship or whatever it is, nawawala talaga, yan. no? Anyway, ito naman si Faith ng Quezon City. Siya ay 27 years old. Nagpautang po ang kaibigan ko sa isang foreigner na boyfriend niya. Afam. Pero, hanggang ngayon, di pa rin siya, akala ko Nagpautang po baliktad. ang kaibigan ko. Bakit naman, anong klase namang afam yan? Dahil siya pa ang umuutang. Kaya nga, baliktad Diba? ano? Oo. Okay. Ang masama pa, may chat na parang may nagbabanta tulad ng I have a dark side too. Ay, ano yun? Ayaw magbayad ni afam. Ayaw na magbayad ni Afam at may sinasabi ba siyang dark side niya? Pwede ba siyang magsampa ng small claims against dun sa foreigner na may utang? At pwede rin ba niyang makasuhan yung foreigner sa pagbabanta? The answer is yes and yes. Oh. Diba? Depende kung magkano yung utang. Kasi ang small claims ay 1 million ang limit. Hindi naman siguro 1 million. So, diba? kayang-kaya yan. So, pag Pero, paano naman niya ipoprove na may utang sa kanya? ay, de sana kung cheque yan, de sana meron na. O kaya, mga text messages. Text messages, pwede na. Kasi I have a dark side too. So, ibig sabihin, sasagutan sila. Oo, nagsasagutan So, sila. meron na yan. Okay, maganda yan. Kasi admissible na ang mga Text messages. Yes, as evidence. It's already part of the ano. Ang kailangan mo lang patunayan is yung source at saka yung platform and it was received well. But it can be admissible in evidence already. Yun. So, minsan Pwede naman tago-tago ng pagbabanta, ano. oo naman. Oo, naman. sige. Threats. Sige. Okay, eto na, isa pa. Attorney, anak po sa labas ng tatay ko na pumanaw na. Anak po ako. Oo. Sa labas. Ng tatay ko na pumanaw na. Siya po ay isang retired doctor, 78 years old. Ang nagsusulat nito ay si Maria, 25 years old ng Quezon City. Hindi po ako nakaapelido sa kanya at hindi rin po ako nakarehistro bilang anak niya. May chance po ba ako makakuha ng mga government benefits niya? Well, Okay. Okay. Maganda. Dalawa kasi yan eh. Okay. Una, pag ikaw ay illegitimate child, di ba? The easiest way for you to be an acknowledged, kasi you have to be an acknowledged illegitimate child to be able to get the benefits. Oo. So, the easiest is, kunyari sa birth certificate, diba, ina-acknowledge ka, tapos magagamit mo na yung apelido, di ba? Pero kahit hindi na-acknowledge sa birth certificate, if there is specific consent of the father to use the family name, pwede na yun eh. Hindi naman kailangan sa birth certificate lang. pero kahit patay na? Yun na nga. So ito, patay na. So we get to that. Meron ka ba, Maria, na ibang, kung nung binyag ba'y may iba ka bang patunay na ikaw ay anak ng tatay mo? Kasi parang, di ba pag patay na, paano mo madi-DNA yun? Actually, pwede kung di ba, kung sa mga half-sisters mo or half-brothers, kung Pero meron ka. would that still stand in court na pagpatay ng isang tao at kung gusto niyang sabihin na anak siya? Pwede pa rin yan. Lalo na kasi benefits eh. Kasi sa SSS, sa GSIS, illegitimate children are considered beneficiaries. Walang delineation yan. Pwede. Okay. Diba? Which I'm glad na gano'n ang rule sa SSS, sa GSIS, diba? Pero bago mag-illegitimates, baka napunta na rin yan sa legitimate children. Oo nga eh. Pero yun naman ang tanong niya, kung may chance, pero baka maliit na yung chance mo kasi baka manakuha na. Pero yun na nga, ang una mong kailangan patunayan ay some acknowledgement. Yeah. So if you have any, kung nung nabubuhay pa yung tatay, kung nagte-text kayo or nagsusulatan kayo or kung ano man ang meron kayong may pictures kayo sa mga parties. At saka kahit yung mga ibang mga tao sa paligid nyo are willing to testify na oo, anak siya. Okay. Baka. Alright. Sige. Eto naman, si Carla naman ay 34 years old ng Bulacan. Attorney, kami po ng asawa ko ang nagpagawa ng bahay at lupa ng biyenan ko. Okay. Para tirhan namin. Alam po ng pamilya at ng kapitbahay na kami ang nagpatayo. Ngayon po, gusto ng biyenan ko na kunin at paupahan yung bahay. Kahit hindi ko na siya nakita. Kahit kami ang gumastos. Kami rin po ang nag-abot na kulang ng pagkasanla ng lupa noon.
may laban po ba kami para mabawi man lang yung ginastos namin sa bahay? Okay. Naku, away biyenan. Oo nga. Away biyenan, away pamilya. Well, kung talagang strictly legal, syempre may laban kayo para mabawi ang ginastos mo sa bahay. Dahil ano naman yun, di ba? Unjust enrichment naman yun sa biyanan mo. At saka builder in good faith kayo. Di ba? Alam nyo naman na... So in short, nakasanla dati. Sila pa nagpuno para kaya sila pinayagan. Diba? Kaya sila pinayagan. Meron. Diba? Ang tanong ko, yung property na yon kasi sa biyenan nga niya yon. Tapos, since hindi sila masyadong okay, paano yun? Saan sila pupunta? Yun na nga, actually, ang maganda sagot dito, hindi legal eh. Okay. Diba? Kasi parang to keep the... harmonious relationship. Oo, 'di ba? Na parang sana kung ganyan na rin lang, 'di ba? Mukhang nangangailangan si mother-in-law, no? At kailangan niya magpaupa I would suppose may edad na si nanay, mother, 'di ba? Ano ba naman yung tumira kayo magkakasama muna? Eventually naman sa iyo mapupunta yung bahay. Pero yun nga ang tanong ko, eventually mapupunta sa kanila yung bahay. Pero kung may mga kapatid siya, maganda yan. Suklian na lang ang tawag dyan. Kasi mas marami siyang naiambag. Oo. So, kasi ang mana-mana naman, ganyan ha, pag mapapatunayan mo na ikaw ang nagpatayo, mukhang mapapatunayan nila dahil I'm sure nung nagpatayo sila, may mga resibo sila sana or something. Then, yung mga tagapagmana, kung kasama siya doon, ay kailangan siya suklian. Yan. Suklian. Okay. Sige. Pero ngayon, habang buhay pa yung biyenan niya, kung sakaling mag-legal-legal sila, saan siya pupunta? Ay, kung ganyan, ay pinaupahan, ano? Pinapaupahan So, saan niya makukuha yung kanyang money? Sum of money, ibig sabihin. Oo, merong action publisyana yan. Actually, huwag na tayo maging masyadong technical sa mga Pero ang is ejectment. Ngayon, since nakapangalan, yung bahay ba ay dineclare nyo separate na tax deck? Kasi pwedeng separate, hiwalay yung... Magkahiwalay, correct. Oo. So, siguro kung ako kayo, parang wala nang question sa susunod kung ano yan, i-applyan nyo ng tax declaration yung bahay, the improvement. Na nasa pangalan niya? Yes. Pwede. Maghiwalay Okay. Pero ang tanong ko, kung gusto niyang, sige, sa'yo na yan. Sige, sa'yo na yan. Suklihan mo na lang ako. Yes, bayaran mo ako pwede. sa small claims. Small claims. So, kung hindi lalampas ng 1 milyon ang bahay. Ay, sa tingin ko, hindi naman siguro. Kung hindi lalagpas ng 1 milyon yung lahat na nagastos ninyo, pwede kayo mag-small claims. Kasi parang pabayaran na lang sa'yo. Kung gusto mo talaga yung bahay, sa akin, suklian mo ko. Kumbaga, bayaran mo ko sa nagastos ko dyan. Correct. Paano kung talagang matigas at more than small claims? Civil na ba yan? Civil na Civil yan. case. Magpa-file na kayo ng civil case. Civil case na yan. Ang sakit sa bungo. Kaya nga so parang tingin ko, parang ang maganda sagot yan, hindi legal. Diba? That's true. Diba? Kung may edad na naman si mother, diba? Okay. So, eto na. Si Raymond, attorney. 35 years old ng Kapampangan ito, no? Pampanga. Good evening po. Gusto naming mag-file ng kaso laban sa isang tao na ininvestan namin. Siguro nag-invest siya, no? Halos 1.9 million na po ang kulang niya sa amin at tigil na rin ang pangakong kita, pati balik kapital for 1 year na. Dumaan na po kasi sa barangay pero kahit minsan di po siya naghulog. Wala na rin po kaming budget for private lawyer. Ano po kaya ang pwede namin gawin? Like saan kami pwedeng lumapit for legal help kahit libre o minimal ang bayad? Okay. Ano ito? Investment. Oo nga. Pag investment kasi, may risk yan May risk yan Paano niya... Bakit, hindi ko naintindihan, bakit investment pero nag-e-expect ka ng bayan kung nalugi? Oo nga So, parang kinukonsider niya yung investment as a loan? Diba? Kasi yung iba, magkaiba yun, Magkaiba yun Kasi ang investment is that when you invest in anything or in you assume risk. Ibig sabihin, handa kang matalo. Kung sakaling hindi bumalik sa'yo, wala na kasi nga lugi. Lesson na lang sa'yo, di ba? Parang a business lesson sa'yo. Ngayon, mukhang sa kanila nag-invest siya dahil sa merong promise of return. Nako,
Parang sa tingin ko, ito yung tipong pera-pera. Oo nga eh. Sa tingin ko, may pera-perang, alam mo yung pera yung ininvest niya na parang pinangakuan siya na, ito ha, at a certain point, lalago to ng ganito. Lalago ng ganyan yan. Kung ganun ang nangyari, at mapapatunayan mong naloko ka, kasi not once na nagbalik di ba? Kung mapapatunayan mo na not once ka nabayaran or nabigyan man lamang ng kahit ano at yung ininvestan mo ay hindi pala totoo. Yung walang pinanghuhugutan. Minsan kasi pera lang tapos ang interest ang laki. Alam mo yun, pinapautang nila sa iba tapos ganon. Kiting. Kaya pyramid. Correct. Bawal yan na yung pyramid nga. Yun nga ganon. Depende, absent anymore, it's a civil action kasi investment yan and you have to prove that hindi ka binayaran, so may utang sa'yo, so you get it back. Baka naman malabo yan kung depende sa kausapan nyo, kung business yan talagang kaya matatalo ka Okay. Unless it's estafa, yun ang naloko ka. Correct. Estafa yan, pwedeng estafa. Pwede kayong makapunta sa mga lawyers na minimal pero hindi tatanggapin sa pauto no? Hindi, kasi pautang ka ng 1.9. So, hindi ka indigent. Anyway, good luck po sa inyo. Pasensya na po at wala na kaming oras. Maraming salamat po muli sa inyong pagsama sa amin. Sana po'y marami kayong natutunan. Babatiin ko ulit ang aking papa at mama. Okay, kasi lagi siyang nag-aantay na batiin ko siya. Si Papa Jimmy Youth, saka si Trinidad Ang, good evening. I love you. Okay, of course, Marshall Angelico Castro, good evening po sa inyong lahat. Sige, ako na nga rin. Bati ka rin. Oo nga para fair. Na-pressure tuloy ako. It's a tie. Hi DJ, hi Bella, I love you. Si Mami nandito lang. Ayan, tingnan mo nga naman. Ilan taon na si Bella? Ang aking anak ay 17 years old. Ay, sweet. Ang sweet. Batiin na rin natin si Mitsu, si Yoichi, at saka si Mirin. Sino yung mga yun? Mga babies ko. Mga aso mo. Mga aso mo. Kasi yung mga anak na malalaki, ayaw nang magbabate. Mami naman, huwag nyo na akong batiin. Diba? Kayo talaga. Kaya ayaw nyo, ha? Pues, itong tatlo. Yung mga aso. Sige, sabi Alright. ko na ba? Maraming salamat pong muli. Ako inyong Mare ng Bayan, Mare Yao. At ako naman ang yung abogada de Campanilla, si Attorney PG. Hanggang sa muli po. Bye. God bless you all. Bye.